Ayan, thank you very much, no? Maski konti lang, maraming susunod diyan, mga na-late lang. Magandang gabi sa inyong lahat, guys, no? Ang ating topic ngayon, i-share ko lang ay plumbing. Plumbing muna, no? Kasi meron tayong plumbing, tapos yung drainage system, storm drain system, water line, hot and cold water, tapos may firefighting tayo, no? So, ang una nating topic, no? Usually, ganun naman talaga. Kung meron kayong computer dyan, sundan nyo na lang ako. Kung wala naman, panoorin nyo. So, usually, nag-new tayo, no? Pero, inano ko na, inopen ko na kanina para hindi na mag-convert kasi nagko-convert pa siya eh. So, plumbing, para hindi na mag-convert itong plumbing firefighting. So, open. Okay. Usually, dito, wala pa siyang drawing, no? Usually, ang gagawin natin, ililink ulit natin yung model. Unang yung ililink, siyempre, yung architectural, insert natin, ano? Link Revit, click yung ganon, and then, punta kayo sa architectural, dito i-click nyo. Tapos, dapat, ayan, internal origin, para babagsak sa point of origin, dun sa naka-assign, no? Open mo lang. Katulad dun ginawa ko sa mechanical lang setting, ganun din. No? Ayan siya. No? So, eto na siya. Ngayon, itong plumbing layout, dapat ito, nakaano siya, admit. Okay? Dapat ito, sa ground floor, hindi sa ceiling. Kaya ang gagawin mo, pupunta ka rin sa manage, no? Sa view, tapos visibility graphics. I-click mo yung visibility graphics and then Revit link. Then, display setting, click mo gano'n. Tapos kunin mo yung link niya, yung naka-assign na ground floor to, ground floor plan link. Tapos i-okay mo, i-apply. So ganun din, parang sa mechanical din dati. So yan yung pinaka-plan. Kasi dito tayo magle-layout ng ating plumbing sanitary. Tapos, set up mo muna lahat yan. Itong first floor, ganun din. No? Punta ka dun sa view, sa visibilities graphics, and then Revit link, and then by link, kunin mo yung first floor naman. First floor, ayun. Para, kasi naka-host siya eh. Oh, yung link, ayan, sa first floor ito. Dahil, nandito tayo sa ground floor, so hindi natin kailangan muna yung coordination kasi sa ceiling yun. No? Etong ground floor, dapat laging sa properties niya, katulad ng sinabi ko, nandun dapat sa discipline, plumbing, saka subdiscipline niya, plumbing din, no? Dapat doon nakalagay. Kasi pag nakalagay sa ano, "Hi, She, kamusta ka na?" Hi sir, good Oo, afternoon po. good afternoon. So, dapat nasa subdiscipline, nasa discipline, plumbing. Kasi pag nakalagay sa architectural yan, hindi lalabas yung mga plumbing accessories nyo at magiging black siya, hindi siya grayscale. Kailangan highlighted yung item mo. Kung ano yung item mo, plumbing system, dapat highlighted yon. So, dapat nakalagay doon, ano? Both ground floor at saka first floor. Dapat nakalagay, no? Ang view range niya, ibig sabihin ng view range, yung range niya, kung nakatingin ka sa taas, pababa, ang range niya, 1.20 meters yung cutting plane niya. Tapos pwede mo pang ibaba, no? Ito yung view range niya. Ito yung view range niya pataas, 3 meters, 1.2 pababa. Para makita mo yung baba, lagay mo unlimited or level below, no? Para yung buried na pipe niya makita mo, no? So usually, ito yung kanyang ano,
kanyang accessories, yung water closet, yung shower, eto yung lavatory, yung floor drain natin, no? Nandyan, no? So, ang unang mong gagawin, no? Bago ka mag-layout dito sa taas, siyempre minsan yung mga AutoCAD drawings, nakalink dito, tapos susundan lang natin. Pwede natin gayahin yun. Pero usually, ang dapat yung model ng architectural kasi wala ka ng AutoCAD nun eh. 2D lang yung AutoCAD eh. Kung mayroong mga model, kailangan kunin mo yon. So, pag may architectural model na, siyempre, ililink naman natin susunod yung link ng structural, no? Structural. So, the same positioning din siya. Open. Makikita mo, ayun, lumabas yung foundation. Pero, dito, dahil hindi mo pa gagamitin siya sa view na to, pwede mong i-off dito. Pwede mong i-off dito. Pwede mo rin dito. Kasi pag in-off mo rito, global off yun. Sa lahat ng views, naka-off yun. Pero pag dito, per view lang. Pwede mong i-off dito sa view niya sa visibilities graphics. Pwede mong i-off dito. I-off natin dahil hindi pa natin kailangan dito. I-off natin. Oh, wala siya. Pero naka-open dito. No? Kaya yung iba kasama mo, mabubuksan nila sa ibang view, naka-open. Kaya pagka minsan kinlose mo rito, pagka in-unload mo siya, lalabas dyan, for all user or for me. Huwag niyong i-click yung for all user kasi kung nasa team kayo, na tumatrabaho kayo, eh mapuput off sa kanila pag sinave mo. Pag bukas nila, pag reload latest nila, save to central, makita nila nakapatay. May nagpatay. Kaya dapat sa'yo lang, for me lang. Mangyayari nun pag sa'yo lang nakapatay, sa kanila hindi mamamatay. So, kaya may for all user, may for me. Dati wala ito. Dati pag pinatay mo, patay lahat. Kaya ang nangyayari, dito na lang minamanage sa visibilities graphics. Dito pupunta ka pa rito. Pero kung ayaw pumunta rito, pwede mo ritong gawin, ayan, unload, for me lang. Huwag mong lalagay sa for all user kasi nagtatrabaho yung iba. So, may istorbo mo. So, ganun ang arrangement. So, tapos, next na insert natin, link, of course, yung SBAC, no? Mechanical. Ito, okay. Lalabas dyan yung Oh, lumabas yung pinaka-layout niya, di ba? So, ang gagawin natin, edi view mo, patayin mo rin dito sa visibilities graphics, Revit, patayin mo, okay. Apply, para hindi makita kasi magle-layout ka eh. Yan ang pagmamanage. And then electrical, insert, link, electrical, ayan. Okay, nakalink, no? So, patayin mo rin dito para hindi makita. Punta ka sa view, visibilities, Revit, patayin mo. So, ang nakabukas lang, architectural lang. Yan, dito lang sa view ng floor plan. Pero sa iba, nakabukas yan, sa ibang views. Nakabukas siya yun, no? Nakabukas siya. Okay? So, nakabukas siya. Kaya, ang gagawin mo, magtatrabaho ka rin, doon papatayin mo. Ayan, no? Nakabukas siya. So, for the meantime, dito muna tayo sa baba. So, link na natin lahat, no? Pag tinready mo, makikita mo, nandun lahat, nakalink, oh. Di ba? Ayan siya lahat. Ngayon, para makita mo, etong pinaka-mechanical niya, by link, kunin mo yung 3D, ayun. Lalabas yung kulay niya. Bibigay niya yung talagang kulay niya. Ayan, okay? Pero, mabigat siya, kaya ang gagawin natin, patayin lang natin dito sa 3D na to. Saka mo lang buksan pagka i-coordinate mo na. Okay. So, ito na yung 3D niya, no? Yung mga lighting na nakikita nyo, sa architectural yan. Pwede nyo rin patayin. Dito, pwede nyo patayin. Lighting fixture.
lighting fixture. Okay. Lighting devices. Okay, lighting fixture. Apply. Okay, ayun na. Ang nakalagay lang plumbing, ano? So, balik ka sa floor plan, no? Ngayon, magsisimula tayo. Bago ka mag-layout dito, kailangan gawin mo muna yung nasa labas, no? Kasi meron dito sa kabila, kung saan pupunta yung iyong waste, no? Yung wastewater at saka yung waste niya dun galing sa mga water closet, no? Halimbawa, ang ating pinaka septic tank, no? Dito ang dating kaya ang araw niya pa ganun, no? So ang gagawin natin, for the meantime, the same din as mechanical, naka-color coding yung sistema niya. Kung halimbawa sanitary plumbing, naka-designate siya sa sanitary. So let's start, no? Admit si May, okay. So dito yung system niya, makikita natin etong Kayo, nasa mga sila sa amin yun. Sino pala yung sakay-sakay doon sa ambulansya na babae siya na kasama niya? Sino yun? so yung system niya ganito. Ito yung mga pipes, no? Pipe placeholder, parallel pipes, no? Ito yung mga elbows niya. Ito yung plumbing equipment niya, yung water closet, yung sprinkler, no? So dito tayo maglalaro itong mga units na to, no? Ngayon, gagawa tayo ng pipe. Itong pipe na to, kailangan alamin mo yung sukat, no? Halimbawa, doon sa design, ang nakalagay 150, no? 150. Tapos, ang elevation niya, no? Halimbawa, ang elevation niya 500, no? Click mo yung 500, no? Kaya 150, ang elevation niya 500, ibig sabihin, negative, ibig sabihin from 0, halimbawa, ito yung 0, no? Sabihin ko sa inyo yung elevation. Ito. Ang elevation niya, mula rito sa 0, no? Mula dito, hanggang dito, 500, no? Dun, yung pipe niya. Kasi, tambak na yun eh. So, babalikan natin. Let's say, click nyo yung pipe. Tapos, properties ka. Lagay nyo sa sanitary, no? Sanitary, no? PVC. Tapos, yung pipe types niya. And then, okay. So, ang arrow niya, pababa pa ganon, no? From here, lagay natin dito, no? Let's say, pa ganon. Okay. Makikita nyo, may kulay na siya. Dito, i-manage nyo. Pwede nyo gawing transparent, wireframe, no? Single line siya. Single line siya. Pag yun ang inano nyo, yung detail level niya, kung coarse. So, pag fine siya, lalabas yung pinaka, ano niya, double line. Tapos ito, shade. Makikita mo, yun yung pipe niya, no? Pagka tinready mo siya, makikita mo ayun siya, naka 3D siya sa labas, no? Ngayon, gawa natin ng section. Create lang tayo ng similar. Create similar. Pag ganon, cross yung section niya. Makikita natin dito, ito siya, yung pipe niya. So, gawin natin, fine, tapos shaded. Makikita mo, from here, hanggang dun sa level na ngayon, pagka sinukat natin, 500 siya. So, ibig sabihin yung baon dun sa lupa, 500. So, mula dito sa taas niya, hanggang dito, so ang level nito, FFL, 0 yan. Pag in-elevation mo, elevation, 0 siya. Ayun, FFL yan, hindi sa SSL ha. Hindi na sa FFL.
Okay. Ayun siya, 0, 0. So, una, pag kayo, naggawa ng pipe niya, lagay niyo muna yung pinaka-service pipe, 'no? Kailangan yung levels niya from here, kasi eto lang yung may ano, so i-adjust natin dito, 'no? Kasi iba naman yung pipe nung ano, nung storm drain. Meron din storm drain diyan, kaya lang paikot naman diyan, magkakaroon siya ng tinatawag na manhole or gully trap, ano? So, kailangan ma-determine mo yung mula rito, yung kanyang level, 'no? -500 makikita niyo, 'no? Dito, -500 din, 'no? So, kailangan ma-slope siya, 'no? Ang gagawin natin dito, babaguhin ko yung slope niya, gagawin ko -800, 'no? Kasi hindi puwedeng diretso, -800. Ayan, bumaba siya. So, titignan natin dito, ayan. Tapos itong range niya para makita, i-a-adjust niyo, gano'n, 'no? Kasi pagka hinatak niyong gano'n makikita lahat, kaya dapat dun lang mismo sa pipe para yun lang ang makita kasi nakakalito pagka in-adjust niyo lalo na 'pag maraming pipe, 'yan, okey. So, ayan yun, yung service pipe natin sa labas. Ngayon, kailangan, 'no, ipi-filter niyo, 'no? Dapat yun din yung kulay niya. Yung sanitary natin makikita mo kulay orange, yung domestic cold natin kulay blue, domestic hot water kulay ano siya, green. So iba naman yung hydronic natin sa sa chillers yun, 'no, ginagamit yung supply dun sa hot and cold sa chiller, iba naman yun. So pero dito lang muna tayo mag-concentrate sa sanitary drainage. So ayan siya kulay orange siya kasi waste ang ating gagawin, sanitary, 'no. Una, 'pag magle-layout tayo, 'no, eto may pipe siya. Anong ginagamit sa normal na pipe? Usually merong iba gumagamit 75, 'no, diameter. Merong iba gumagamit, maliliit lang. Pero hindi pupuwedeng 50 ang gagamitin mo rito, dapat 75 or 100. Yan lang kasi ito 150 'to, eh. Sa mga laboratory, usually ginagamit nila 32 to 40, 'no? Pero yung iba 50, 'no? Depende rin sa design nung ano, nung, sanitary engineer, 'no? Kung ano yung gagamitin na pipe. So, susundan niyo lang naman yun, puwede niyo naman bago-baguhin, eh. So, yung floor drain natin, ito yung drainage natin sa shower, ito yung floor drain. Tapos lagyan natin ng floor drain 'to. Yung floor drain niya, i-click mo lang dito sa fixture, 'no? Piliin mo lang dito, piliin mo lang dito sa properties niya, eto yung, drainage, 'no, area drain round. So, lalabas yan. So, lagay mo lang dito sa gitna. Kasi sa architectural yan, eh. Lagay mo lang diyan, lagay mo diyan. Yan, nawala. Yun, copy. Oh, sa gitna lagay mo diyan. Okey, wala na. Ito pa, meron pa pala rito. Ayan. Eto yung FD sa architecture lang susundan niyo lang, ano. 'Pag tinidi natin makita niyo yung drainage natin, ayan. Yan yung floor drain natin, ano. Ayan, kita niyo. Ngayon halimbawa, una nating ile-layout, 'no. Eto, dito tayo muna. Ang gagawin natin, puwede kang mag-create, nandito na 'to, create similar, 'no. Ngayon pagka gu nag-line kang gano'n, makikita mo eto, parehas ng level nito, -500, -500. So i-adjust mo siya kasi kailangan mas mataas 'to. Lagay natin sa -200.
negative 200, and then for the meantime, negative 200. Okay? Kita niyo yung ano niya, level niya, negative 200, negative 200. Ngayon, 150 to, papalitan natin yan. Papalitan natin ng size, let's say, 80. No? 80. So, 80 ang pinalit natin. Ano? Ngayon, eto, kailangan, may column tayo dito eh. Hindi tayo pwedeng dumiretso ganun eh. So, kailangan, iiwasan natin yung column. Hindi natin pwedeng idikit dito. Kaya ang mangyayari niyan, pwede tayong lagay dito. Sa ilalim naman yan. Hindi naman siya crossing, no? Pwede tayo maglagay dito. Yan, dito. O sa gitna na lang. Yan. Yan, okay? Sige lang natin. Pwede na rin sa gitna. Huwag lang mag-cross siya. Hindi naman magko-cross siya. Akala nyo sa plan nag-cross siya, pero actually may hidden line siya. So, eto naman, mula dito, doon, kailangan 45, ano? Yung alignment mo mula dito. Kasi eto yung pinaka, may P-trap dito eh. Kaya hindi mo naman itututok dito, nandito siya eh. So, lagay lang natin dito. Nandito. So, kita nyo yung angle niya, no? Dapat 45, no? Angle, 45. Pero wag mo muna i-connecta. Kasi magkakaroon tayo ng slope eh. Unahin muna natin itong slope nito. Ayan. So, etong slope nito, parehas din siya to, no? Admit, no? Negative 2. So, gagawin natin dito, slope tayong konti. Negative 205, no? Ayan. Buwaba siya konti. Tapos ito, negative 205 to, dapat ito, negative 10. 210. Okay? Ayan, ganyan, 210. Lagyan natin 210 para saktong ano siya, negative 210. So, negative 210 siya. Kung negative 210 to, dapat ito, negative 220. Yung slope niya. Ayan, bumaba siya. Kaya pagka ito, tinignan natin dito, baba natin yung range niya rito. Okay. Pag tinignan mo ganoon, may slope siya. Kita niyo yung slope niya? Ayun, no? Negative 2, negative 210, no? Ngayon, ito, saka natin i-connecta dito. Sub natin to kasi maglalagay tayo ng vertical dyan eh. Pag ito, kinonekta ko dito, dapat magkaroon siya ng elbow automatic. Ayun, okay. Nagkaroon na siya, automatic na siya, no? Ng Y, elbow. And then, ito, let's say sabihin natin na clean out siya, no? Admit, sorry, Christopher. So, maglalagay tayo ngayon ng accessories dito, clean out sa properties, fittings, no? Cap, no? Lagyan natin ng cap dito. Ayan, may cap na siya, no? So, yan, nasa ilalim yan. Ang elevation niya, negative 20, negative 20.10. Ngayon, ito, kailangan, pag maglagay ka ng section para mag-connecta siya, kasi let's say, lagyan natin ng P-trap dito, no? Kailangan ang section mo,
parallel dun sa ano, sa pipe, no? Parallel. Alam niyo mas matagal mag-layout ng piping kaysa sa HVAC. Kasi kailangan tama yung ano, 45 siya, ah. Okay. So, makikita nyo, kulayan natin. Yan. So, parallel siya, no? Ngayon, eto, magkakaroon tayo ng pinaka-pipe dito, vertical. Kaya ang mangyayari, create lang similar, tapos vertical siya dito. Pero itong pipe na to, pupunta siya sa section sa gitna. Kaya iuusog mo. Balik tayo sa plumbing. Nakita mo na sa gitna, oh, ayun, oh. So, iuusog natin yan. Move natin, lalagay natin sa gitna dito. Ngayon, para makita, i-transparent mo. Wireframe, ayan, kita siya. Pero kailangan ito, diretso siya ron sa sentro niya. Kasi pagka hindi siya sa sentro, hindi siya magkokonekta. Kaya ang gagawin mo, mag-detail line ka, click mong ganon, para yung guhit niya, alam mo kagad na tama, no? Align mo. So, eto, kailangan naka-align. I-click mo siya, i-move mo siyang ganon, para tama yung kanyang alignment. O, ayun, tama na siya. Okay. Pag tama na siya, lagay tayo ng elbow rito, no? Kunwari may elbow. Ito na, yung pipe natin. Ngayon, ang ilalagay natin dyan, yung P-trap, no? Lagyan natin ng P-trap siya. Ayun. So, yung P-trap niya, iangat natin, no? Kaya lang, check natin, baka nasa grid siya. Ayun, tumama, oh. Tama siya, tama. Okay? Kailangan din, eto, sumakto siya doon. Dapat tama yung kanyang sa sentro. Kaya ito, ididikit mo to, no? Point na to. Tapos, para sumentro sa SE mo. SE, ayun. Ibig sabihin, sentro siya, SE, no? Ayan na siya. Ngayon, pag tinignan mo sa 3D niya, ayun siya, no? Ito yung pinaka-ano mo. Pinaka pipe mo na 80 mm diameter. Tapos, ito kukonekta naman natin dito. No? So, may angle siya, ha? Tandaan nyo, ito, angle, -2, -210.9. Tapos, ito, -210, -202. So, may slope siya pag ganon. Huwag kayong maglalagay na mataas yung slope to, babalik to doon. Magkakaroon ng clogging, no? So, ganon lang. Saglit lang, ha? Saglit lang. CR lang. Naisya ko. Okay.
Go back again. Yan, okay. So, ayan na, makikita nyo, no? Automatic na siya. Ngayon, ito, ganun din. Kung ang level nito, negative 220, 210, atras natin to. Yan. Create similar mo, no? Create similar. Gawa ka 45. Huwag mo muna ididikit kasi i-adjust mo yung level niya, eh, no? 45 yan. Okay. Ngayon, kung ito negative 218, no? Gawin natin itong 220 to eh. Negative 220 para sakto sa ano. Yan. Ito okay na yan. Dapat ito, negative 220, dapat ito, negative 220, 230. Okay? Ngayon ito, dahil negative 500 siya bumaba, nasa mga dapat negative 650. Ayan. Okay? Ngayon, check mo muna rito kung didikit siya. Negative 600 lang, masyadong mataas. Yan. Subukan natin. Didikit mo rito. Ibig sabihin, mataas. No? Ayaw niya. Adjust mo pa. Negative 500. Ayan. Baka pwede na. Ayun. Okay. Ibig sabihin, pagka umubra na siya, okay na yung kanyang level. Tapos dito, i-trim mo lang to. Trim. No? Trim. Ibig sabihin, i-connecta mo lang. Ayan. Automatic na siya, no? Ayan na siya. Ngayon, 3D mo siyang ganon. Ayun na siya. Okay? Ayan na siya. Ikutin mo man. Or, ito lang muna kunin natin. Yung 3D lang ito, BX, no? Pagka gusto nyo makita lang yung portion na yung BX nyo, type nyo BX, tapos enter. Ayan. Transparent natin. Ayan siya. So, ayan. Yung ating ano, naka-slope siyang ganon. Papunta ro, naka-slope din siya pababa, no? So, natapos natin yung isang connection. Ngayon, dito tayo naman sa kabila gagawa ulit, no? Gawin muna natin to, tapusin muna natin yung water nito. Kasi may water. Hiwala yung water, no? Dito, merong gumagawa, pinag-iisa lang siya. Dito sa atin yata pinag-iisa eh. Pero sa ibang bansa, hiwala ito. Hiwala yung water, wastewater niya dun sa closet niya, no? Magkahiwalay sila. Pero yung iba, dito sa Pilipinas yata, pinagsasama, no? Ngayon, ang gawin natin, style Pilipinas, pinagsasama. Kasi nasa Pinas tayo eh. Okay. Ang gagawin mo, eto, no? Usually, sa Pilipinas, ang ginagawa, ito, kukonekta dito, tapos ito, kukonekta dito, tapos ito, isa lang pag ganun, para makatipid, no? Kasi kung saan sila makakatipid, yung contractor, yun ang ginagawa nila eh. Pero usually, para hindi magkaroon ng tinatawag na pagbabara,
minsan inihiwalay nila. Itong floor drain, direkta na ron. Tapos ito, kinikonekta na lang dito, papunta ron. Ito. Pero ang gagawin natin, yung style Pinas. So ang ginagamit natin sa water line, usually sa Pilipinas, yung mga contractor, lalo sa mga condominium, 32 lang. O, o gamit tayo ng 40. Create similar ka, create similar. Okay? Adjust ka rito, 40, no? Yung gawin natin. Tapos, papunta ron 40, papunta rito. Pero dito, papunta ron 50. So, ang gawin natin, para makatipid, pag-isahin na lang natin to. Let's say, sabihin mo rito, dapat negative. Lagi tayo nasa negative 2. Below the ground. Negative 2. Below the ground Negative 2. Below the ground, okay? Kasi ito, pupunta to dito. Tapos ito, lalabas na gano'n. Huwag nyo munang kukonekta kasi may adjustment pa siya eh. May slope pa siya rito eh. Dito naman, create similar. Mula rito, sa gitna, papunta ron. Okay? Admit, okay? Papunta ron, Pero ito, change natin. Gawin natin na 50 siya kasi yung volume ng water na pupunta rito, mas marami, no? So, 50 siya. Ngayon, level niya, 200 ulit, 200. Ngayon, style Pinas to, Sino nga palang nagtatrabaho sa plumbing? Drops ba ng plumbing? Anong level na ginagamit niya? Pwede sumagot. Tanong ko lang, sinong nagtatrabaho sa Sa plumbing, drops ba ng plumbing? Sanitary. Anong level ginagamit niyo? Huwag mahiya. Answer lang. Wala. Okay. Sige, sige. Tuloy natin. So, eto 200. Ngayon, gawin natin, create similar ka ulit. Huwag mo muna itutok, Ayan, ganoon din. Kita niyo yung angle niya 45. So, sapagkat ito, mas mataas to, dito, mababa ito. So, ang gagawin natin, itong level niya, dito, 200, eto, 220, negative 220. So, bumaba siya, negative 220. Ngayon, ito, negative 230. Okay? Ito naman, dahil 250 kanina no? Lagay natin sa 260. Hindi. 560 pala. Negative 560. Okay? So, ayan. Okay? Mataas siya, mataas. Baka hindi tanggapin. 520 lang. Check natin.
Ibig sabihin, hindi siya nagkonekta. Ibig sabihin, masyadong mataas. Negative 500 natin. Yun. Okay. Ibig sabihin, okay lang. Tapos, i-trim mo to. Yan, trim mo na lang. Ito. Yun. Okay. No? Ito mataas to mababa. -2, -230. So, check mo ulit. Ayan na siya. No? Nasa ilalim. Ngayon, create section ka. Section natin pag ganun. Tatandaan nyo, lagi kayong magse-section pag tumatrabaho kayo kasi hindi nyo makikita yung ano. Erase na natin yun. Okay. Hindi makikita yung pipe pagka ano. Ayan, adjust natin ganon. Pag selection yung ganon, ayan na, makita nyo. Lagyan natin ng image, shaded. Ayan. So, kita nyo, eto, pag ganon. So, kailangan meron tayong vertical pipe dito, no? Nababagsakan. So, ang gamitin natin 50, dahil kasi 50 to, create similar lang, create similar. Hindi siya nag-automatic. Dito natin lagay. Ay, dumikit. Kopyahin natin to. Palitan na lang natin. Laging sa center, ha. Okay, nasa center na siya. Ayan na siya. Okay. Baba natin. Okay. Mali yung anong pindot ko. Cancel. Mali yung pindot. Baba natin konti. Okay. So, ito, kukunin na ngayon dito. Admit si Kurt. Hindi siya sentro, ha. Pagka ganun, hindi siya kumonekta, hindi siya sentro. Ayun, no? Ang layo. Dapat sentro. Ayun. Para kumonekta siya. Mas mahirap ang plumbing, eh. Kaysa sa HVAC. Yun. Okay. Yan na. So, kumonekta siya ron, no?
Yan na yung kanyang kabuuan. So, ikot natin. Ayan. Kita nyo, nag-automatic yung kanyang elbow dito. Usually, may nabibili na may box na to eh. Yung family niya. May nabibili may box niyan eh. Pero, kung ano yung ipagamit sa inyo ng supplier, pwede nyo ilagay dyan. Kaya minsan, nakakonekta ito dito, no? Itong water closet nakakonekto dito. So, konekta natin dito. Kasi ito, may vertical pa siyang pagkatas, may P-trap dito. So, kaya, mas mahirap ang plumbing, matagal mag-plumbing kaysa sa HVAC. Ang HVAC, madali lang. So, ngayon, eto, dahil gagawa ka ng pag ganon, create similar, para alam nyo kung paano magkonekta. Ayan, section na naman tayo. Kailangan, idudusog nyo dito para hindi makita tong kabila sa section. Para ito lang makikita yung pipe. So, makikita nyo sa section, ayan. Ito ngayon yung ating ating pipe, no? Tapos, gagawa tayo dito. Ngayon, create similar kang ganon. Huwag muna idikit ha. Mamaya natin ididikit. Create lang tayo hanggang dito. Kasi dapat, sentro siya. Hindi siya didikit pag hindi sentro. Malabo na yung aking mata. Okay. Dapat ganon, no? Tapos, align mo to. Align mo. Yan. So, pagka ganyan naka-align na, burahin mo na lang ulit. Siguradong okay na siya. Ngayon, dito, meron tayong pinaka-drain dito pag gano'n, may P-trap tayo dito. So, para makita mo, i-wireframe mo siya. Ayun o. Nangyayari niya ito, kopyahin lang natin. Teka, sa plano pala, nasa ano siya, nandito siya sa section, ididikit natin dito. I-move mo lang, i-move mo lang, dasid natin to. Tapos, sentro natin, no? I-move mo ganon, move, sentro, dikit, no? Ayan, okay na. Ngayon, pwede mo na siyang i-connecta kasi pwede naman pag-isahin to dito. Silang dalawa share, no? Para mas makatipid. Yun ang ginagawa ng mga mga, ika nga, contractor. Okay. Hindi siguro, iurong mo to dito, kakabit na siya, automatic na siya. Ayun, no? Nag-automatic. Kaya pag kinilig mong ganon, ayun na siya, oh, nakadikit na siya. O ngayon, dito naman tayo, kailangan, eto, yan, yan. Nandiyan yun. Tapos ito, iakyat mo ganon. Tapos ito, may P-trap dyan eh. Nasa gitna siya ng section. Yung gitna nyo. Ayun siya, oh. Move. Dapat lagi nasa gitna. Guys, ha. Yan. Okay. So, ayan.
Ayaw niya. Dito mo sa kabila. System, tapos V-trap. Properties, V-trap. Ayun, V-trap. Nag-automatic adjust, nag-a-adjust siya ng automatic Ito, nasa kabila. So, sa plano ka, rotate mo. Or i-mirror mo na lang. Tanggalin mo to para hindi siya magano. Kabila na siya. No? Tapos balik ka ron. I-adjust mo na lang to. Dapat, pareha siya. Mag-line ka, detail line. Dapat, i-move mo siyang ganon. Ayan, okay. So, saka mo siya i-connecta. Kasi, nasa sentro na siya eh. Ayan. So, ayan na yan. Ngayon, ito, connecta mo rito. Ganon. Tapos, ito, mirror mo, i-check mo to para hindi mawala yung kabila. O yan, okay na. Tapos, kulay. Ito kasi tataas to sa, sa bend pipe, no? Baba natin konti. Maglalagay tayo ng bend pipe dyan para sa ventilation niya, para yung tubig hindi mag-block papunta ron. Kasi pag may takip yan dyan, nakasarado, pag barado dito, hindi makakalusot yung tubig niya. So, para yung gas, mawala. Hindi na siya. Ayan. So, mamaya gagawa tayo ng bend pipe niya para sa niya sa taas, no? Ito na yung arrangement niya. Pag ganon. Tapos napunta to sa septic tank, no? Teka, save ko muna. Gagawa pa natin itong dalawa, itong dito, papunta ron eh. Tsaka to papunta ron eh. So yun, tagal. Yan lang gagawin mo, tagal ano? Mas mahirap talaga mag-plumbing kaya mas minsan mas mahal ang singil ng plumbing kaysa sa HBC pero pare pagka modeler ka lahat yan mo-model mo. Kaya lang monthly basis ka pero pagka yung per trabaho iba yung singil ng plumbing, mas mahirap ang modeling ng plumbing ng mga lalo sa mga industrial area. So eto okay na siya. Pag may mga line, burahin nyo na lang. Dito naman, gawa ulit tayo dito. Move natin to. Sorry. Create similar. Ganun ulit. No? O kaya, pwede mong i-mirror na to. Wag lang ito kasi hindi naman siya pag ganun, pa kabila, pag ganun din siya eh. Pwede mong i-mirror to para pareha sila. I-click mo to. Ito lang. Ito lang. Teka. Kailangan pareha sila labas, no? Guhitan mo muna to rito. Meron pala siyang sentro. Ayun. Dito tayo magre-reference line. Ulit. Ayan. Ayan. Control Di na niyo yung control. Hindi na niyo yung control para makuha nyo. Ayan. Okay. Ayan. Okay. So ayan. Dahil parehas naman sa kabila, i-mirror mo na lang. Mirror. Gamitin mo to. Kasi may sentro naman siya eh. Ayun. Mag-highlight naman siya. Move mo pataas. Ayan na siya. Oh.
Ngayon, ito, kaya hindi ko kinopya itong isa, gaganon siya eh. Ito naman pag ganon siya, no? Kopyahin mo na lang. Yan, kopyahin mo na lang. Ay, hindi pala, magkaiba pala ng level yon. Gawa ka lang dito. Kung ito, negative, ano rito? Negative ano to? Negative 194, 210. 210 dapat negative 220 siya dapat, mababa. Kaya ito, dapat din, negative 220 siya. Hindi pwedeng mataas siya. Yan. Ito, 210. Okay na yan. So, negative 220, tapos create similar, 45 lagi ah. O, pwede rin 30 degrees. Okay. Eh kaso, 30 degrees, bihira yung elbow ng 30 degrees eh. Why? Dito, 230, no? Negative 230. Dito, negative 550. Yan, negative 550. Okay, unahin nyo muna rito. I-click nyo. Kailangan mag-automatic siya, dumikit. Pag hindi, adjust ka ulit. Yan. Ibig sabihin, okay na, okay siya. So, i-trim mo na lang dito. Trim. Ayan. Nag-automatic elbow siya. Ibig sabihin, okay yung levels niya, no? Hindi ka mahirapan. Ngayon, pag hindi siya nag-connecta, ibig sabihin, mataas yung ano mo, mataas yung level sa dulo or mababa, no? Kailangan alam mo yung level nitong kabila eh. Yung level niya, oh. Pag kinilig mo, ayun, oh. 653, no? O dito, mataas siya, kaya nasa 560 lang, nasa 550 siya. Pag ganon, so 653 mababa siya. Kaya, okay na siya. Tinignan mo, ayun na siya, nasa ilalim siya, no? Ayun. So, nagawa na natin siya doon. Okay na siya. Kinopya lang natin. Miniro natin ganon. Hindi na tayo gumawa rito. So, pagka parehas na ganyan, miro nyo na lang. No? Tapos, kopya lang para mas madali. Tapos, mag-save ka. Huwag nyo kalimutan mag-save. O, remaining natin ito. Tsaka to, kukonekta natin. So, pagka nakonekta natin dyan, may dalawa pa rito sa baba. Gagawin pa natin to. No? Tapos, diretso tayo dito. Gawa tayo septic tank dito. Tapos, sa kabila naman tayo sa first floor, mayroong mga CR dito eh, paikot eh. So magagaling yung pipe dito. Pag ganun, papunta ron. Nandito yung pinaka septic bolt natin, no? Tapos STP, pag ganun. So, may isang oras na tayo. Pwede kayo mag-break muna, no? Save ko muna to. Break muna ng 10 minutes. Habang naka-hold, okay? Okay, guys? We'll continue. So, ito na yung arrangement niya, no? Balik ulit doon, continuous natin to. Ito naman, pwede nyo i-connecta dito, no? Hindi na kayo pupunta doon. Dito na lang, direkta. Tapos ito, pwede mo na rin i-direkta dito, no?
Kukopyahin mo lang yung vertical nito or pwede ka rin gumawa. Move mo lang to dito. Tapos section ka ulit. Go to section. Copy. May triangle. Kopya na yun. Ayaw yung dalahin na. Copy. Mas- Layo pala eh. Malayo niya dinala eh. Move. Move mo lang. Yun. Muna ito isa. Pwede mo na i-connect dito. Gusto makatipid ng contractor eh. Kaya diretso lang. Ayun. Okay na. Tapos ito rin. Ito naman. Diretso mo naman dun. Oh. Grade similar. Teka, lagyan natin ng vertical. Kopyahin natin to. Lagyan mo dito. Ayan, palitan mo 32. Yung diameter. 32. Yun. Okay. Papalitan natin. 32 lang siya. Yan. Pwede. Tapos ito. Grade similar. Ah, hindi. Hindi po pala pwedeng ano. Pwede rin. Kasi nandito naman siya sa labas eh. Pwede mo na i-connecta rito. Yan. Tile Philippines yan eh. 35, 45. Okay. So, yun natin to. Ganun din sa kabila. Natandaan nyo susundin nyo yung design ng ano, ng layout ng master plumber, no? Yan. So, ganun din. Grade similar. Sa 45 lagi Yan, no? Okay. Yan. So, doon, pag kinilik nyo, hindi na kayo nag-a-adjust ng level niya rito kasi mataas naman siya dito eh. No? Ang mahirap pag mababa, hindi siya kukonekta. Pag mataas siya, automatic nagkukonekta na siya. Hindi nyo na i-arrange yung level niya kasi automatic na yon, no? Ayan na. Excuse me? Hello? Hello? Hindi naman sumagot. Okay. Ngayon, eto na. So, kailangan natin ng
pinaka bend pipe sa taas, no? Yung magkukonekta sa taas. Ngayon dito, ito yung shaft, lagyan natin ng papunta sa taas. Kasi hindi naman pwede rito kasi meron ditong ano column eh. May tumatawag. Nag-brown out kay ano, kay Robs. Di ba may ano naman? Kaya pala tumatawag si Robs, nag-brown out daw sa kanila. Okay lang. So dito, hindi tayo pwede maglagay kasi pag sa coordination, pag inon mo yung kanyang ano, structural, may column siya dito. Kaya ang lagay lang natin ng ano, pwede rito. Lagay tayo vertical. Pwede ito gamitin natin, palitan natin ang size. Let's say dito. Palitan natin ng usually 50 yung ginagamit nila sa bend pipe, no? 50 hanggang 75. 80 na lang gamitin natin. 50 na lang. Okay, 50, no? Tapos, section. So, ito siya, makikita mo, no? Hugot yung pataas kasi hanggang taas yan eh. Ito, drag mo pataas. Kasi bend pipe yan eh. Yun. Okay? Kaya pag tinignan mo rito, ayun na siya. Ayun, yung papuntang taas, no? Angat natin, ayun siya. Hanggang sa roof, no? Pero babali siya rito kasi ilalagay natin sa parapet. Babali natin mamaya yan sa parapet. So, ayun na siya. Kasi kukonekta natin dito, yung bend pipe niya pag ganun, para pag nag-plus may hangin siyang makukuha pag ganun. Kailangan meron tayo dito bend pipe, no? So, konekta natin. So, ang gagawin mo, eto, move mo lang na ganun para makita natin yung okay. Para makita mo yung kabuhat, i-wireframe mo, eto na siya. Tapos tanggalin mo yung mga hindi kailangan, patayin mo para makita mo ng maganda. Ayan. So, eto na siya, no? Nandito tayo gagawa ng bend pipe niya. Ayun. So, ang gagawin natin, dahil hangin ang kailangan niyang higupin, create mong ganon, no? Ito na lang. Hindi pwede. Kailangan the same alignment pala siya. So, dito na lang, ayaw niya. Hindi kasi magkatapat eh. Create similar, dito na lang. Yun, okay? Check mo ganon. Ayun na siya, di ba? Mababa. Yun. Taas natin, mababa. Yun, okay na. Solve.
Ayan na siya, okay. Bend 5 papunta sa taas. Kasi kukonekta rin 'tong mga sa first floor kukonekta naman 'tong mga, water closet niya, bend 5 papunta sa taas. Kaya isang tubo na lang siya para makatipid ano. So ayun na siya. Tas eto gano'n din. Lalagay ka rin ng kung meron siya dito, hindi naman puwedeng kokonekta tayo dun sa bend 5 niya kasi dadaan siya rito, eh. Kaya dito vertical, puwede mong mag-meet itong dalawa sa ceiling. Puwede siya mag-meet na gano'n. Padaanin para yung pinaka-ano niya, isa lang papunta sa roof, pataas. So dito, puwede nating kunin gano'n, kopyahin lang, okey. Kopyahin natin siya. Ayan dito, okey, ayan. Tanggalin muna natin 'to, hindi naman kailangan pa 'yan. Ito lang pipe na pataas, para makita natin kung parehas. Ayun, ayun siya 'no, yung bend pipe niya. Tapos ito, dahil parehas naman siya, ito puwede naman pagapangin dito, sa ilalim nito. Kasi ito yung ceiling mo, eh, 'no? Dito lang pagapangin mo, ayan lang, dapat sentro siya, ayun. Nasa section siya, eh, igdasig natin dito, oh. 'Pag nandun na siya, puwede mo na i-konekta kasi nasa sentro siya, yun. Tapos ito, trim mo na lang, ayun. Nakakonek sa taas. So, puwede ka sa taas, puwede rin dito, depende sa inyo sa design kung saan niyo ilalagay. Kaya 'pag tinrinig niyo, ayun siya, 'no? Hangin naman ang kailangan yun, eh, air, eh, yung outlet, inlet, 'no, kailangan may outlet siya kasi yung gas niya 'pag walang ano baka sumabog yan, eh. Gano'n din sa STP niya, sa septic tank niya, kailangan may vent, inlet, outlet, 'no? So, ayun nakonekta natin gano'n, ayun siya. Ta's eto meron na rin siya, kokonekta naman natin dito sa kabila, gano'n din. Nasa taas siya, dito tayo kukuha sa create. Akala niyo nag-cross, hindi siya nag-cross, sa taas yung isa. Yan yung vent pipe niya pataas, ayan. Papalitan natin 'to ng ano 'to, size, 50. Ayan, eto 50 rin siya, 50, okey? Yan 50 siya. So, ayan na, yan pala nagagawa natin ano, meron pa sa taas, eh, ayan pa, eh, oh.
So, kailangan makumpleto natin lahat yan. Meron pa tayo sa kabila. So, ayan na, no? So, yung nasa taas, siyempre, balik mo sa ano, Eden. Itong nasa taas, para hindi makita yung nasa taas, i-adjust mo yung view range niya. Ito yung view range niya. Nasa taas yun. Gaya mo, 2, 1, 2, 3. Ah, teka. 2. Nasa na yung 2? Madilim dito sa akin eh. Apply. Ayan. So, hindi na nakita. Okay? Nasa taas kasi yun eh. So, yun ang pinaka-management. Kasi pagka hindi nyo in-adjust yung view range niya, lahat ng nasa ceiling, pag nilagay yung sa first floor yung top, tapos yung bottom, yung adjustment yun eh. Pakita ko sa inyo. Saglit lang ah. Ibig sabihin nung ano, nasa na yung compare, nasa na yung ano niya. Wala yung ano, nahanap ko yung ano niya. Yung whiteboard. Whiteboard yun. Okay. Share. Yung whiteboard niya. Yung view rin sa sinasabi ko, ito yun. No? Halimbawa, ito yung ground floor. Ito yung ground floor. Okay. Ito yung first floor. Level, no? Ang view range na sinasabi, ito, yung, no? Yung pinaka-slab, no? Yung line niya, finishing niya. Eh. Tapos meron tayo dito na, ito yung slab natin, di ba? Yung thickness, no? Thickness, okay. Yung range niya, pag dito ka nakatingin sa baba, ang horizontal view range niya, yung ground floor dito, 1.2 meter. Kaya kung nandito yung elevation ng yung bintana mo, kita nyo nakikita sa plan, tinatamaan yung bintana. Pero pagka nandito yung bintana nyo or yung pipe nyo nandito, pag nakakat dito, hindi makikita. No? Ang makikita lang, yung mula rito pababa. Pababa, yun ang makikita. Yung pataas nyo, hindi makikita. Kasi ang range niya, nandito lang. Ito lang ang range niya. Ngayon kung gusto nyo makita, ito yung bottom, yung mula rito, bottom yan. Pag ganun, bottom. Bottom siya, ito yung up, yung top. Kaya ang plano, pagka gumagawa ka ng plumbing, etong slab niya dito, nandito yung pipe mo, yung bilog, no? Nasa ilalim. So, ang tingin mo pa ganon, pababa. No? Para makita mo, yung nasa taas, i-adjust mo yung range niya. Mula sa floor finish hanggang doon, no? 2.0 meter. Makikita niya yung 2.0 meter kung saan naaabot ng pipe mo. Halimbawa ito nasa 2.0, maaabot niya kaya lalabas dun sa plan mo. Lalabas dito sa plan mo, yung pipe lalabas diyan. Pero pag ayaw makita, i-adjust mo yung view range mo, no? Yung view range, pakita ko sa inyo sa ano, plan. Stop.
So, makikita nyo, ito yung view range niya. Ito yung view range, no? Ito yung view range ng adjustment. Ay, kita na, naka 2 meter siya, naka 1.2. So, pag tinignan nyo, ito yon, no? Ito yung 5, ito yung primary range, no? Tapos yung view depth niya, number 6, ibig sabihin, ito yon, mula dun sa finish floor level, ito yung view depth niya. Kung hanggang saan yung nakikita mo. Di ba yung pipe mo nandito, pag ang pipe mo nandito tapos ang iyong view depth is 0, hindi mo makikita. Kailangan i-adjust mo yung view depth mo. Ito yon, dito mo i-adjust, no? Lagay mo sa level, pag naka-level, lagay mo negative. Kung naka-level 1 ka, lagay mo negative dito para maabot niya yung pipe, para makita. Kasi usually, yun ang problema ng iba. Pag nagmo-model at saka pag nagle-layout na, kailangan na sa plano, hindi nakikita yung nasa ilalim na board. Kailangan i-adjust niyo yung range niya dito. Tapos ito yung total niya, yung view range niya, no? Sa total niya. Ito yung primary range, yung number 1, ito yung pag ganon. So kaya napakahalaga ito sa services. Ang RCP nandito, no? So pag nagle-layout ka sa plano, nakatingin ka pa ganito, bababa. Dito, nakatingin ka. Pero kailangan makita mo yung nasa taas na hindi kasama yung ceiling. Kaya ang mangyayari, lalabas lang, i-adjust mo yung pinaka range mo pataas, gagawin mong 3 meters dito para makita mo yung mga lighting fixture mo tsaka yung supply tsaka return grills dun sa ceiling na hindi kailangan mo pakita yung ceiling plan. Ang makikita lang yung mga lighting fixture mo. Dito yun sa plan. Pag sa coordination, doon ka titingin lagi. Doon sa sinasabi ko sa inyo no, since the beginning. So, yun yung levels ng range niya. Kaya, kanina, makikita nyo, in-adjust ko yung kanyang range na wala ngayon yung pinakaano rito. Line kasi, hindi dapat ipakita dito dahil plans ito. Hindi dapat i-shown dito yon kasi nasa plano tayo. Ang dapat lang pakikita lahat ng below no, below the ground. Kaya negative. Kaya kita mo yung pipe natin negative. Ayan, makita mo negative 12. Pagka tumaas siya, halimbawa nag 1 meter siya, ibig sabihin mataas mula sa floor level yung iyong pipe, no? So, save muna natin baka magkalimutan. Ngayon dito, ganoon din, no? Meron na siya rito. So, gawin mo lang, kopyahin mo lang kung ano yung naka-establish na kasi the same level yung create similar. O, dito mo lang dalahin. Kung gusto nyo, pwede nyong isahin din, pero usually, meron tayong nakaharang dito na column. Hindi pwedeng gumanon kasi masisira yung strand dito. Kaya lalabas ka. Ang mangyayari dito tayo, no? Ganon. Tapos 80 siya. -2. Basta negative to lahat, no? Below ano? Below FFL. Tapos, siyempre, mula dito, ganun ka lang, 45. Hmm. So, kung dito, teka, adjust muna natin yung levels niya. Lagyan natin dito, -220. Yan, para hindi na tayo mag-a-adjust pa. -220 lang, 2 meters pala yun eh. Sorry. Yan. Ito, -2.
So, create similar. Ganun lang, 45. Tapos ito, create similar. 32 ka lang. 45. Palitan natin ng size. 32. O, 32. Move. Move mo lang, ganun lang. Hindi pwede, oh. Malayo. Wag. Hindi siya pwede doon. Yan. Ayaw niya, mataas. 2. Sukat nito. -2. -25. 0.5. Okay. Then, -2 lang to. Nagpa-drag, ha? -32. Kaya niya kumonekta. May problema. Tapos natin. Kailangan 35 eh. Yun. Hindi kasi 35. Ayaw niya. Yun. Tindahan lang talaga. Nag-automatic siya, no? Okay. So, gano'n. Nakatapos na tayo. Tapos ito, pwede mo nang kopyahin dito. Ito. Oh. Pwede natin kopyahin yan. Ayan. Copy. Bila pala yung mirror. Mirror lang natin. Move. Yun lang. Tapos, dalahin niyo yung ano, section dito. Move yung ganun.
para makita nyo. Hindi nakita yung ano, view range niya. Yun. Eh, layo eh. At yun. Ayan siya, di ba? O, kopyahin lang natin to. Tapos, oh, napakahalaga ng section ha. Lagi yung consider yung section kasi pagka wala yung section, hindi yung makita. Ayan, okay, connecta na siya. Tapos, ganun ulit. Bring down nyo lang yan dito sa baba. Ayun siya, yung ano niya, oh, yung pipe niya. So, ayun na siya. Dito lang, connecta natin. Yun, tapos, pulong natin to. Okay mo na lang, create mo na lang tong top niya, create, create, similar. Ganun lang, guys, ang paggagawa ng plumbing. Ano? Ayan. So, 3D natin, ayan na. Tanggalin natin yung ano, properties. Tanggalin natin yung, ayan na. So, eto, kukonekta pa natin dito. So, at least, kompleto na yung pinaka, ano niya, no? Pipes niya. Konekta natin yung isa dito. So, dito, dahil 217 yung ano niya, levels niya, gawin natin 220. 222. Negative para pare-parehas. Ah, sorry, tumaas. Malabo na yung akin, hindi ako sasalamin eh. Makita. Pero negative 220. Ayan. Mali naman, 2 meters pala yung napindot ko eh. 220 lang, negative 22. Okay. Tama na ba? May diretso siya. 214, 230. Gawa muna tayo ng ganito. Adjust natin to. Create, similar, 45. Okay. Dahil malayo to, nandito na to. So, ito, 5. No? Mga 550 yan. Negative 550. Tingnan natin.
Subok. Sana pumasok. Aman. Dikit. Ayaw. Sabi mataas. -5. 505. Yun, pumasok. Ibig sabihin, ayos siya. Okay. Galing. Ayan, nakakonekta na siya, no? So, okay na tayo dyan. Yung isa na lang, kukonekta natin. Tapos, bukas, yung first floor, kukonekta natin. Gagawa na natin ng roof drain. Tama, storm drain, no? Dito. Tsaka yung water line system, pusin natin. So, at least alam nyo na kung paano mag-connect-connecta. Automatic na siya. Basta huwag nyo kakalimutan yung lagi kayong magse-sections. Save ko muna. So, meron ba kayong katanungan, guys? Mas mahirap ang mag-plumbing, no? Kaysa sa HVAC, electrical. Itong mahirap yung water line, lahat ng mga pipes niya. Talagang kailangan muna para magsakto siya. No, yung ganyan, kung hindi siya naka-align, ito mataas, ito mababa, tapos pag didikitin mo, hindi siya magdidikit. Dapat yung levels niya parehas. Tapos yung slope niya, dapat proportion. Kasi pag mataas naman, ito naman, mataas tas mababa, nandito sa baba, hindi siya didikit dito. Kailangan dapat talagang, ano siya, nasa range siya nung pinaka-elevation ito, level ng 5, no? Dito, gagawa tayo bukas ng pinaka-septic tank niya rito. Mula rito, tapos ito, iikot dito sa kabila. Gaganon. Tapos kukonekta rito, tapos papalabas dun sa ano, sa public sewer line. So, save natin. May tanong ba kayo, guys? Hello? Wake up. Wake up. May tanong kayo? Sir, sabi niya. Teka. Nasa chat eh. Basahin natin. Hello, sir. Okay lang naman po. Umahabol lang sa lecture. Sige, sige. Okay, Miguel. Si Edward, good evening. So far, sir, wala na po. Wala na. Pag nag-start na ako mag-layout, sir, for sure, may tatanong po ako. Okay, sige, walang problema. Naman, wala din po ako, pero babalikan ko ang recording na to. Ha. Thank you, architect. Sige, thank you, salamat. So, bukas, tatapusin natin yan. Storm drain, tapos lahat ng sanitary. Matagal talaga mag-layout eh. Pag hindi sumakto, hindi siya uubra pag mali yung percentage ng ano mo, ng slope mo, kaya dapat tama, no? So